Hey guys, what's up? It's just Aquino and welcome back to another video. And with today's vlog guys, ay gusto kong i-share sa inyo ang experience ko of having BDO Visa credit card for 1 year. So disclaimer muna tayo guys, hindi nga po pala ako expert about sa mga credit cards or about sa banking or finances na mga topics. So I'm just going to share with you guys kung ano ang aking experience having this BDO Visa credit card. So let's go! So ayun guys, background lang tayo. Last year 2024 I received this BDO Visa credit card ng unexpected. So pinadala lang sa akin ni BDO to. So isa ba kayo sa mga pinadalhan ni BDO ng unexpected without any request? So comment down naman kayo kung anong experiences ninyo. So sa mga nagtatanong naman kung paano kumuha ng credit card, ayun guys, pwede naman po kayong mag-apply sa kanila. Yun nga lang po, sa mga naririnig ko sa mga kakilala ko is dapat meron po kayong mga i-deposit sa kanila. Yun guys. So depende po kung paano po kayo makakuha. Pero sa akin po kasi, in my case, I have existing account sa BDO. Meron po akong kabayan, meron po akong BDO savings, and meron din po tayong yung peso savings, yung may passbook. So ayun guys, I have different accounts sa BDO. So ang tagal ko na po siyang ginagamit, personal transactions, tapos pag may mga padala or dati po nang nasa business ako, pag may mga bumibili ng products, diretso na po sa card. So matagal ko na po siyang ginagamit, and po, unexpectedly binigyan po nila ako ng credit card. So and guys, for your information, yung credit card ko po is 20,000 credit limit lang yung meron po sa akin. Nare-receive ko yung statement of account ko around 13th of the month to 15, parang ganun po nagre-range, and babayaran po siya until sa mag-start siya na parang 8 of the next month, parang ganun po. So if I'm not mistaken, around 25 days from the SOA. So with my 1-year experience guys, naging kasangga ko itong BDO credit card ko sa mga gastusin unexpectedly. So kung kayo yung katulad ko guys na parang very tight yung budget sa mga ano po dyan, breadwinners, so may mga pinagagastusan. So alam nyo, naging malaking tulong sa akin ni credit card. So meron tayong pros and cons. So yung pros sa akin, malaking tulong siya. Example, wala pang salary. So ito yung nagiging savior natin sa grocery and sa transportation, sa panggas, pwede rin po siyang magamit. Even para sa medical check-up, so nagamit na rin ito ni nanay sa SM. So ayun guys, so pag meron pong mga unexpected kayong mga expenses, malaki pong tulong ito. Aside po doon, kunyari wala pa kayong extra na pera, talagang nagiging savior niya siya. And next month, yun nga lang, we have to be wise in using credit card para hindi po tayo maipunan o matambakan ng utang. So para lang siyang madidelay ng ng amount yung pagbabayad natin dun sa expenses natin. Ganun na lang, iset na lang natin yung mind natin. Pero make sure that we have money to pay for the specific gastos na ginagawa niyo. So ang maganda dyan guys, i-track nyo. Ang kagandahan din dito guys, meron siyang app. So every kaskas ninyo is every kaskas ninyo is monitor nyo na kaagad guys yung inyong mga expenses. So ang naging cons na nga lang guys is ayun, pag hindi po kayo ganun ka-wise paggamit dito, maiipunan kayo. So nung last year, inactivate ko siya around February. So, ayun, parang last week of January to February, mga ganun. We have to be mindful of every gastos that most frequently questioned na. Yung 20,000 ko guys is nag-increase siya. So, nag-increase siya around June, July ata. So, naging 40,000 yung credit limit ko. So, tumaas yung credit limit natin dahil dito. So, kung another question ninyo is, nasubukan ko na ba nag-cash advance? Meron pong pwedeng parang imbis na items, cash. So, meron po siyang percentage kung ilan yung ika-cash ninyo. Personally, hindi ko pa po siya na-try. Ayan, kasi malaki po yung kanyang transaction fee. That is 200 pesos. Parang mga ganun. Kaya, parang sayang naman, di ba?
gawa ka ng ibang paraan kasi kung if ever kailangan mo talaga. Kaya hindi ko po siya tinatry kasi malaki yung transaction fee. Meron ba siya no annual fee for life? Sa ibang credit card kasi guys meron. Pero itong credit card na ito, I think wala po ata siya. And pwede mo naman daw ata ipa-waive pag na-reach mo yung expenses mo na ganito. So, depende sa inyo guys. So, kung may tatawag nyo at nabot nyo yung yung parang minimum nila na expense. Pero ako kasi hindi ko naman talaga siya nagagamit ng malaking expense. Parang basic needs lang siya. Kaya, I don't expect na mawi-waive yung aking annual fee. So, upon vlogging this, kaka-receive ko lang kanina ng SOA ko. At yung SOA ko guys, for January, nakita ko yung doon, isang babayarin ko doon is yung annual fee niya. So, ang annual fee niya is 150. Yun yung membership fee. So, I think that's cheaper compared to other credit card. Okay, so reading of comments tayo doon sa previous vlog natin about sa pagka-receive ko ng credit card. So, nandito tayo sa isang comment. Sabi niya, gaano katagal sa'yo dumating? Sir, nag-message ba muna or email kasi sa akin may nakalagay na sa akin sa online banking ko pero wala pa nadating na physical card. So, with my experience guys, po siya, may nag-email pero hindi ko po binasa. I mean, hindi ko siya pinansin. Pero I think that's parang 1 week lang. Tapos, may dumating na physical card. So, ayan guys, sa online banking naman, wala naman po agad naka-register kasi you have to activate this first bago siya mailink sa inyong mga online banking. So, ayun po. Tapos, another dito na comment, sabi niya, yung 20k na yan, lalaki pa yan. Nag-start ako sa BDO Classic Mastercard, 25k noong 2020. Good payer daw siya. After 9 months, naging 70. 2021, naging 150. And after 6 months, 220k na. Pasok ng 2023, 60. Tapos ngayong 2022, nasa 600k. First week of February, 1.5 million pesos. Grabe no? Tip, gamitin mo ng card sa lahat ng utility bills mo, grocery, cash on hand. Huwag mo gamitin, yan naman yung pambabayad mo sa card. So, ayun guys, this is not a question, it's a comment na na-experience niya. So, from 20k, lumaki ng 1.5 million yung kanyang card. So, grabe. And, ang style niya is, lagi niyang binubuong bayaran lagi. Every dumadating yung bill niya. So, good payer siya. So, ask ko lang po, nasan po yung pin ng ATM. Pinadalhan kasi ako pero hindi ko alam ang pin niya at wala namang binigay. Ito guys, wala pong pin na nakalagay kasi this is credit card. I think, pag kailangan mo ng pin para dun sa cash, kasi pag mag-withdraw, so you have to go sa nearest BDO branch para makakuha ng PIN. So, hindi ko rin po na-experience kaya ganun ang alam kong naririnig ko sa iba. So, gano'ng katagal bago padalhan yung BDO ng credit card from time na nag-open kayo? Ako guys, years na. Hindi ko naman kasi na-expect pero matagal na akong BDO, tawag na dito? Matagal na akong may account sa BDO. So, sabi niya dito, sa akin din po may dumating. Nagulat ako kasi wala naman akong apply sa kanya. Hindi ko pa papa-activate. So, ayun guys, pag hindi nyo pa papa-activate, hindi pa naman mag-run yung sa annual fee niya. So, wala naman kayong magiging utang, diba? Sabi niya dito, may BDO credit card ako sa company namin. Nakabayad naman ako ng 11k. Kaso yung pandemic, hindi ko nahulugan. Tapos tagal ng taon, 2020, tapos November 2023. Biglang may letter na binigay sa akin. Lending po, sabi sa akin, magbayad ako sa balance ko, kaya tumawag ako sa kanya. 33,000 na balance ko, laman ng credit card ko, 20k. 3 days, pahuli daw nila ako sa police, kaya agad ako namutang ng 33 para makahulog. Ako yung balance. Sabi ko 13 month na lang kung cash ko daw, 20k na lang daw kaysa sa 33. Basta 1 day ako maghulog ng 20k. Sabi, nagkasakit ako kaya hindi ako nakahulog. Ayun guys, as far as sa mga nababasa ko, masyadong malaki tong 33k na from 11,000 pesos. Kasi, pag sa mga nababasa ko po na ibang mga experiences nila, lahat daw po ng mga cards or mga credit cards, parang 3 months, tapos hindi ka nakabayad, magko-close na, magde-deactivate na.
Then, matatransfer na siya sa collection company, parang mga ganun, or collection office. Then, sila na yung maniningil sa'yo. So, I think hindi na siya lalaki ng ganun pa. Kasi nga, mag-e-end na rin, mag-stop na rin pati yung interest mo. Sisingilin ka na lang siya. Kasi nga, nag-stop na yung card mo. So, I don't know, pero sa experience ng mga nababasa ko ganun. Pero, siguro nga, ayun guys. Sabi, may nakukulong po ba dyan? I think wala naman po nakukulong sa utang. Pero kukulitin ka lang talaga ng collecting agency. Ayan, as in, kukulitin ka, pupuntahan ka pa nga minsan sa bahay. So, sabi niya dito, nagbayad ako ng credit card pero bakit unable to pay bills and nagpapakita? Kailangan ko po bang hintayin yung SOA ko before ako magbayad? How po? Need help? Thank you. Ayun guys. So, dito, tinatanong niya kung kailangan pa bang hintayin yung statement of accounts bago ka pwedeng magbayad. Personal experience, minsan I pay before SOA. Kung meron akong pambayad or nandiyan naman talaga yung cash mo, bayaran mo na. Ayan, so pwede naman ganun. Kahit na hindi mo na hintayin yung SOA. Bakit hindi lumabas yung button ng pay bills? I think, yung app. So, depende, reload nyo na lang or check nyo na lang baka nag-bug lang yung app natin. Next, na-activate ko na credit card ko, sir. Automatic ba siyang magagamit? How to know the PIN? Wala po talaga siyang PIN. Pag na-activate nyo, automatic, na yun, gising na siya. Ayan, so, nagre-run na yung niya, yung time niya ng due date, mga ganun. So, makaka-receive na kayo ng bills. So, ang gusto ko malaman kung may annual fee o wala. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya ina-activate. Meron po ito. Ayan. Pero pwede nyo daw itawag para hindi kayo magbayad ng annual fee. Itawag nyo sa customer service nila. Tapos, check nila kung ilan yung nagastos nyo. Kung malaki-laki yung nagastos nyo, i-waive nila yung annual fee ninyo. So, thank you sir dahil sa video mo naintindihan ko card. Okay, welcome po. Sa akin kakadating ko lang. Ayan, first time lang. May credit loan ka na sir. Ayan, wala pa namang credit loan ka. I mean, pag wala ka namang ginastos, wala ka namang babayarang utang. So, ganun lang yan. Ganun lang siya kasimple. So, pinadalhan daw siya. Pwede kaya magamit dito sa abroad. Sabi, pwede din daw i-activate. I don't know kung pwedeng ma-activate, pero yung pwedeng magamit, lahat po ng visa na yung pag-ano ng card, nare-recognize sila ba sa visa yung nare-recognize sila yung visa. Paano po yan, sir, kung iba nila napadala? May hinihingi ba silang ID bago nila ibigay yung card? Kasi sa case ko, lumipat na ako. Ayun guys, so pag yung credit card niyo napunta sa ibang tao, or ibang address, I think hindi naman nila basta-basta magagamit yung credit card ninyo. Kasi yung ibang store, naghanap po sila ng ID bago niya magamit. And, pag i-activate nila to, kailangan pa ng mga email ninyo and contact ninyo na nakalink dun sa present na details nila. Pero, hindi ko alam kung magaling talaga yung kawatan. I don't know kung paano. Ngayon ang concern ko, pwede na kayo itong matransferan ng pera from abroad. Hindi po ito natatransferan ng pera kasi hindi po naman po siyang savings account. Ayan. And paano magbayad ng ganyan, sir? Kung magkano nagamit mo, yun din babayaran mo ng buo sa isang buwan. Paano magbayad? Pwede po kayo magbayad from another BDO account ninyo to your credit card account. Pwede po yun. Pwede naman po from GCash, pwede rin from 7-Eleven or mga ibang banks kung anong ginagamit ninyo. Yes, pay bills or yung BDO Visa credit card. So, pwede nyo na siya mabayaran. At kung ilan yung naggastos ninyo, yun yung bayaran ninyo. Buo lagi para hindi po kayo matambakan at hindi po magka-interest. Pwede rin ba pumunta? I think pwede naman kayo pumunta. Pero, di ba, babiyahe pa kayo mga ganyan. Bayaran nyo na lang 7-Eleven o GCash. Okay lang ba kahit wala pang laman account, yun na need credit card, pwede na gamitin. Meron din ako 20k limit lang. Yeah, pag wala lang account yung personal, yung savings nyo, okay lang naman, wala naman pong problema na gamitin. Basta ito kung ilan yung niya. Kumbaga, uutang lang tayo pero ng bangko to. Ayun guys, sabi niya, sir, safety ng pera para walang sure yan. Kasi na-scam ako ng February 17 na bawas sa debit card ko, umiyak siya. Ayun guys, so kung gusto nyo ng safety sa mga savings ninyo, ayan, gumamit kayo ng credit card kasi
Ang kagandahan po dito guys, iwan nyo na yung mga debit or savings account ninyo. Dito nyo na, kung may gastos kayo. Tapos magbayad na lang kayo. Kunyari may pera naman kayo pambayad. Imbis na from debit card yung gamitin nyo. Kasi pag yun na nakaw na or nakaskas, wala na, diba? Or, mawawala po ang savings mo. Ito, pag nawala mo to, i-deactivate mo kagad sa app mo, yun, hindi na ito magagamit. So, safety ng savings mo ang meron dito. I hope sa mga questions and answer natin nasagot yung mga ibang mga katanungan na ninyo. Ayun lang guys. Thanks for watching guys. If you have more questions na hindi pa natin nasasagot, please comment down below and we will try to answer it on our next video. So, and guys, thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Bye-bye!